Saturday lang, karangisa. Sa Barangay Lulumboy, Bukawi, Bulacan. As of today po, Sunday church visit tayo. Ma, pagkura ma. Pagkura ka, nag-vlog tayo, ipapost natin sa Facebook. Say hi! Sipag maghanap ng simbahan ah. Raray ko yan, naklakwa na ito, ano? Okay. Ito na. So, nandito na tayo. Yes. Ang mesa ay... meron! Ano? Mayaw. Mayaw, kuha ko scooter nito. Kuha ko ito scooter. Hindi nakabahin ng simbahan. Tara na. Saan po? Ayan. Sila, okay na? Ito na lang po. Pero suklihan mo 10. Dito sa dalawa. 10. Okay, may bayad siya, 10 piso. Ay, 20 pala. Marami naman pumupunta. Pwede maligo dyan, kuya? Ha? Pwede maligo? Hindi pwede maligo. Let's go. Ganda mo na kito. Magbabasa ako ng aking vlog for today. For today's video. Ayan. Okay, okay. Ayan. Ang kasaysayan ng dambana na si San Andres. Kim Tagon, Shrine of St. Andrew Kim Tagon, ay nakaugat sa buhay ng santo mismo at sa kanyang koneksyon sa Pilipinas. Nakalaunay humantong sa pagtatag at pagtatayo ng kasalukuyang dambana. Okay, so ito po ay isang shrine o dambana. Alpha Omega. Anong gitna? Buhay at pagkamartir ni San Andres Kim Tagon. Maagang buhay at pagbabalik loob. Si Andres Kim Tagon ay pinanganak na sa isang marangal na pamilya sa Korea. Binigyan siya noon siya ay 15 o 15 taong gulang. Sa panahong mahigpit na pinagbabawal at inuusig ang Kristyanismo sa ilalim ng dinastiyang Joseon. Ang sarili niyang ama ay kalaunan ay naging martir dahil sa kanyang pananampalataya. Ma, dili ka sa may Alpha Omega. You know? Oh, Alpha Omega. Alam ko Alpha Omega yan eh. Pero yung gitna di ko alam kung ano yan. Yan. Hindi. Baka ano dyan. Baka meron yan laman dati. Tapos biglang nawalan lang. Yan o, Alpha Omega. O nga, inagay gitna, hindi ko aram. Edukasyon sa ibang bansa. Ayan. Nina, mag-record muna ako, tapos saka ka na maglakad-lakad muna tayo. Lakad muna. Hain, wala pa man, di pa ng tema. Nandito na. Ikaw na lang muna maglakad-lakad, kaya record ko lang habang naglabasa ako. Tapos mamaya na tayo mag-picture, hanap muna tayo ng mga picturean. Okay, edukasyon sa ibang bansa upang magsanay para sa pagkasaserdote
Naglakbay si Kim ng mahigit 1,000 milya patungo sa isang seminaryo sa kolonya ng Portugal sa Macau. Ha? Ito ng sinod niya ang bulong nga pato. May trivia tayo. Ano daw? May? Pato, titiya. Ano pato? Tali ni. Ito to. May bunga. Ito to. Yan. Anong tawag dyan? Pato, meron pa rin sinod niya. Ang gamot ng bulong ko na yun. Sa? Okay. Si Mama Bear po ay isang agricultural technician. Kung hindi nyo po alam, karagdagang impormasyon. Okay. Pwede pumasok dyan. Simba talaga yan. Okay. Pagtakas sa Pilipinas. Dahil sa kaguluhan sa China, naghanap siya ng kanlungan kasama ang ibang mga seminarista sa kumbento ng mga Dominikano sa Hacienda de Lulumboy, Bocaue, Bulacan. Ayan. Namalagi siya sa Lulumboy ng maipagitan noong 1837, 1839 at 1841. Nagsilbing interpreter at nakahanap ng kapayapaan para sa pag-aaral at pagpananalangin sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ngayon ka na? Dito sa sunod oh. Para natin doon eh. Ayan eh, meron din ma. Yan eh. Dito oh. Chapel. Chapel. Dito lang sigara ako kumain. Fresh. Yung dyan, bamboo din. Mag-picture ka mamaya ma. Dito. Sasag ka? Bawal atas pagka eh. Tangay? Tara, ikot muna para makarapit sa mga babae sa mga views. Aray ko, matanglay. Ayan, ang ganda naman. Pwede ka na smag ka? Pwede si Magda? Dapat ito na. Ang harang pwede Ano? ka. Gusto daw. Mama Bear, baba ka daw. Onte. Di pa ako tapos mag-vlog ah. Ordinasyon at pagbabalik sa Korea. Ayan, balik tayo dito. Naordinahan siyang pari sa Shanghai, China. Noong 1845. May lock. Nakakit ka nga dyan. Yung akyatan eh. Yan ang akyatan nga eh. At naging kauna-unahang paring Katolikong ipinanganak sa Korea. Pagkatapos bumalik siya sa Korea upang kaya nga, mamaya ka na magano. Tapos doon yan, picture siya sa mamayaon. Dito makapag-picture mamaya, ikot muna tayo. Yan. Naging kauna-unahang paring Katolikong ipinanganak sa Korea. Pagkatapos bumalik siya sa Korea upang palihim na maglingkod sa lumalaking komunidad ng mga Katoliko. Pagkamartir, ay nakasulat dito ma. Ay nakasulat. Siya ay inaresto, kinasuhan bilang taksil dahil sa pagkipag-ugnayan sa mga dayuhang misyonero, tinorture at pinugutan ng ulo malapit sa ilog Han noong Setyembre 16,
1,246 sa edad na 25 o 25. Oh, bata ang bata. 25 years old pa lang pala siya. Pagsasaka nun, naging biyato siya ni Pope Pius XI noong 1925 at ginawang santo kasama ng 102 iba pang martir na Koreano ni Pope John Paul II noong Mayo 6, 1984. Siya ang patron ng Korea. Pag-unlad ng dambana sa Bulacan. O yan. Atin naman pag-usapan ang pag-unlad ng dambana sa Korea. Base po to sa ano ha? Google. Ang dambana ay ginugunita ang pananatili ni San Andres Kim at nagsisilbing simbolo ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Timog Korea. Pinagpasinaya ang dambana ni San Andres Kim Taegon ay pinasinayaan sa Bukawi noong Mayo 22, 1986. Lakarakit ma. Lakarakit. 2 taon pagkatapos ng kanyang pagsasaka nun. Konstruksyon. Ang pagtatayo ng kasalukuyang gusali ng simbahan na kilala bilang Project Pangarap ay nagsimula noong 2001 at natapos noong 2015. Ang Lagusan gin-block nira? Kasi nawakay na. Ito na lang kung nahikurasan ko. Saan? Tractor dati san. Kaya nga, malaki siya no? Connected siya dito sa Luyo? Okay, mga relikya. Isang krus na gawa sa kahoy, ang orihinal na puno ng mangga. Siyang madalas na laging kalagay ngayon ng altar ng kapilya. Nasa altar, wala man doon, di ba? Mo na nga krus. Kaya magpipicture ka dito mamaya. Okay, ito ay isang relic. Nasa altar daw eh. Tingnan natin kung same siya ng tsura. Ito mo na ma, takaw mo na nga to. Habang tinatapos, malapit na matapos. Sige, upo ka muna dyan habang tinatapos ko. Ayan. So, pangangasiwa. Ang lugar ay pinamahalaan at inalagaan ng mga Sisters of St. Andrew, isang kongregasyon ng mga madring Koreana. Dambanang Diocesan. Asa na? Sabi ko, upo. Saan kaglakad? Dambanang Diocesan. Ang parokya ng Nuestro Señor Jesucristo ay opisyal na diniklara bilang Dambanang Diocesan ni San Andres Kim Taegon noong Enero 30 at 2021. Diyan po nagtatapos ang ating kasaysayan ng Dambana, ang shrine ng Kim Taegon.